Noong nakaraang linggo po ay pinagbulayan natin ang tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus at ang mga paghahandang kailangan nating gawin bilang mga mananampalataya bago dumating ang araw na iyon. Sinabi natin na kailangan nating mag-ingat upang tayo huwag mailigaw ng mga maling turo. Ano yung sunod? Magtiis hanggang wakas, maging handa palagi, at manalangin palagi. Ngayon naman ay pagbubulayan natin ang tungkol sa araw ng paghuhukom o judgment day o final judgment. Kung mapapansin po natin, ang ating pinag-aaralan ay mga bagay na magaganap pa lamang sa hinaharap. Ito ay mga bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit lubos nating sinasampalatayanan na talagang mangyayari nga. Ito ay mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na ating nakikita, kaysa sa mga bagay na sa kasalukuyan na pawang pansamantala. Kaya ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 4, Talata 18, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Mahalaga ang mga pagbubulay natin tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, dahil ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, mga bagay na mangyayari pa lamang sa hinaharap, yun ang mahalaga at hindi ang mga bagay na pansamantala, hindi ang mga bagay sa mundong ito na pawang lilipas. At ang sabi pa ni Pablo sa taas-taas ng verse sa Talata 16, sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 4, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang linaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ang panghihina ng ating katawang lupa at ang mga kapighatiang dinaranas natin sa mundo ay maaaring makapagpahina ng ating loob. Yun ay kung nakapako ang ating paningin, kung nakafocus tayo sa mga bagay sa kasalukuyan o sa mga bagay na pansamantala. Ngunit kung nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita, katulad ni Pablo, sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap, at sa kaligayahang walang hanggan at walang katulad, natatamuhin ng mga nagsisampalataya kay Jesus, hindi tayo panghihinaan ng loob. Tanong, kamustahin mo niyang katabi mo, ikaw ba may mga kapanghinaan sa buhay na ito? Nakakapanghinaan, mga kapatid? Kapag nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na pansamantala at hindi na sa mga bagay na sa hinaharap. Ang mga mangyayari sa hinaharap ay nagbibigay pag-asa sa mga tunay na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya kay Jesucristo. Ngunit sa mga nagpapatuloy naman sa kasalanan at sa mga hindi sumasampalataya, ang mga mensahe tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, yan may araw ng pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Jesus o yan man ay ang araw ng paghuhukom. Ito ay maaaring magsilbing paalala at babala upang tuluyan ng talikuran ang kasalanan at isuko ang buhay kay Jesus. Kaya mahalaga ang ating pagbubulay ngayong umaga. Makibukas po kayo sa Mateo chapter 25, verse 31 to 46 na siyang ating teksto. Mateo 25, verse 31 to 46. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao.
Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad na ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtam, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo'y walang maisuot at aming pinarantan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagutin sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Verse 45. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga ay pagbubulayan natin ang mga bagay na mahahayag sa araw ng paghukom. 4 na bagay tungkol sa mga bagay na mahahayag sa araw ng paghuhukom. Una, mahahayag si Jesus bilang hari. Sa Mateo 25 verse 31, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Nang unang dumating si Jesus sa mundo, sa katawang tao, siya ay dumating bilang isang lingkod at bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao, bilang handog para ipagkasundo ang tao sa Diyos. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik, sa araw ng paghuhukom, darating naman siya sa kanyang kadakilaan bilang hari para igawad sa bawat tao ang nauukol na ganti base sa naging pamumuhay nila sa mundo. Darating siya kasama ang lahat ng mga anghel, luluklok sa kanyang maringal na trono at matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Ibig sabihin, mahahayag sa lahat at makikita ng lahat ang kapangyarihan at kadakilaan ni Jesus bilang hari. At ang lahat ng kumilala sa kanya at maging ang lahat ng hindi kumilala sa kanya bilang hari nang sila'y nabubuhay pa sa mundo, ay pawang makakasaksi ng katotohanang si Jesus nga ang hari ng mga hari. Lahat ng tao masasaksihan at mapapatotohanan ng lahat ng tao na si Jesus nga ay Diyos, na si Jesus nga ay hari. Hindi ba sabi sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang 11? Filipos 2 verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang
higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Pwede ninyong guhitan yon. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Dahil sa pagpapakababa at sa pagiging masunurin ni Jesus hanggang kamatayan doon sa krus, itinampok siya ng Diyos Ama at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya naman ang lahat ng nilalang, ay sabi sa talata, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon. Yung verse 10 at 11 ay tumutukoy sa panahon ng muling pagbabalik ni Jesus. Sa araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, maninikluhod at sasamba sa Kanya ang lahat. At ipahahayag ng lahat na siya nga ang Panginoon. Kung ganito pala ang mangyayari sa hinaharap, ang mga kumikilala sa Kanya ay dapat na magalak. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Kanya ay dapat na matakot. Kahit paiwasan ng taong katotohanang si Jesus ang hari. Kahit paiwasan ng mga tao si Jesus. At hindi sila sumuko sa paghahari ni Jesus ngayon. Sa araw ng paghuhukom ay haharap pa din sila kay Jesus. May mga taong isinasantabi si Jesus ngayon. Hindi naniniwala kay Jesus. Hindi kinikilala si Jesus. At ang iba ay sukdulang nilalapastangan ang pangalan ni Jesus. May mga pagkakataong nga sa ating pag-iibanghelyo ay may makakasalumuha tayong mga taong ganito. Walang pagkatakot kay Jesus. Gayunman, hindi tayo dapat na mangiming patuloy na ibahagi si Jesus sa mga tao. Kahit hindi nila tanggapin ang ating ipinangangaral at kahit na tayo ay kanilang pagtawanan pa at usigin. Dahil sa araw ng paghuhukom, malalaman nilang tunay ang ating ipinahayag sa kanila. Sila'y luluhod sa harapan ni Jesus. Sasamba at ipahahayag na siya ay Panginoon, ngunit huli na ang lahat. Wala nang kabuluhan ang paninikluhod, ang pagsamba at pagkilala natin kay Jesus sa araw ng paghuhukom kung hindi naman natin ito ginawa nang tayo nabubuhay pa sa mundo. Kikilalanin din pala naman natin, kilalanin na natin ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, kikilalanin din naman pala natin lahat sa hinaharap ay kilalanin na natin ngayon. Ang tamang panahon at oras upang manikluhod, sumamba, kumilala at magpasakop kay Jesus ay ngayon. Habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Darating ang isang araw na kilalanin mo man si Jesus, ngunit wala na rin yung kabuluhan. Sa araw ng paghuhukom, takot at panghihinayang ang madarama ng mga taong hindi kumilala kay Jesus. Dahil binigyan naman sila ng sapat at mahabang panahon para magsisi sa kanilang mga kasalanan at manalig kay Jesus, ngunit hindi nila yun ginawa. Sa araw ng paghuhukom, mahahayag sa lahat at magpapatunayan ng lahat at patutuhanan ng lahat na si Jesus nga ang hari. Pangalawa, mahahayag ang tunay na kalagayan ng bawat tao. Sa verse 32 ay sinabing, sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Kaya, ibig sabihin, sa araw din ng paghuhukom, mahahayag ang tunay na kalagayan ng bawat tao. Sapagkat ano daw mangyayari? Ihiwalay ni Jesus ang mga tupa sa mga kambing. Ibig sabihin, ang mga sumasampalataya kay Jesus sa mga hindi sumampalataya kay Jesus. Yung mga tagasunod ni Jesus sa mga hindi
sumunod kay Jesus nang sila'y nabubuhay pa sa mundo. Ang tupa ay sumisimbolo sa mga nakikinig at sumusunod kay Jesus. Samantalang ang mga kambing ay sumisimbolo sa mga suwail at mapaghimagsik sa Diyos. Sinabi din na ang mga tupa ilalagay ni Jesus sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa. Ang paglalagay daw po sa kanan ay sumisimbolo sa pagpapala. Kaya sinabi nga doon sa verse 33, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. At ang paglalagay naman sa kaliwa ay sumisimbolo sa pagtatakwil o rejection. Kaya sinabi dun sa verse 41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Sa araw ng paghuhukom, malalaman ng lahat kung sino-sino ang itinuturing ni Jesus na sa Kanya at kung sino-sino ang hindi niya itinuturing na Kanya. Maaaring magkunwari ang isang tao na siya ay tagasunod ni Jesus. O maaari din namang akusahan ang isang taong sumusunod kay Jesus na hindi siya tunay na tagasunod ni Jesus. Ngunit alinman sa dalawang iyon ay hindi ang siyang mahalaga. Ang mahalaga ay kung kinikilala ba tayo ngayon ni Jesus at kung kikilalanin ba tayo ni Jesus na sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Kung ngayon ay hindi tayo kinikilala ni Jesus na sa Kanya, ano namang garantiya na kikilalanin niya tayo sa Kanya, na sa Kanya sa araw ng paghuhukom? Hindi ba't ngayon pa lang ay kailangan nating tiyakin na tayo ngay nasa panig ng Diyos? Napakasaklap naman kung sa araw ng paghuhukom lang natin malalaman na hindi pala tayo itinuturing ni Jesus na sa Kanya. Kung iniisip natin na tayo'y sa Diyos, ngunit nagpapatuloy naman tayo sa kasalanan at hindi tunay na nananalig kay Jesus, huwag tayong aasa. Nakikilalanin tayo ni Jesus na sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Uulitin ko. Kung iniisip natin na tayo'y sa Diyos, ngunit tayo nagpapatuloy naman sa ating mga kasalanan at hindi tunay na nananalig kay Jesus, huwag tayong aasa. Nakikilalanin tayo ni Jesus na sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 3 verse 33, nang hinahanap siya ng kanyang mga kapatid habang kasama niya ang kanyang mga alagad. Marcos chapter 3 verse 33, sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. 34, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Pwede niyong guhitan, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid. Sino-sino lamang ang itinuturing ni Jesus na mayroong tunay na kaugnayan sa Kanya. Yun lamang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Huwag nating dayain ang ating sarili. Kung hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, maaring wala tayong tunay na kaugnayan kay Jesus. Kung tayo ay namumuhay na naghihimagsik sa Diyos, pag-isipan natin kung tunay nga bang meron tayong kaugnayan kay Jesus. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, ang tanging mahalaga ay kung mayroon ba tayong tunay na kaugnayan kay Jesus. Siya ba ang ating pinapanginoon? Ang kalooban ba ng Diyos ang ating tinutupad? O hanggang ngayon, sarili pa rin nating kalooban ang sinusunod natin? Wala tayong pwedeng maidahilan sa araw ng paghuhukom. May mga taong magugulat na hindi pala sila kabilang sa mga kinikilala ni Jesus na sa Kanya. Hindi dahil walang nagsabi sa kanila na ang mga tunay na kay Jesus ay sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Hindi sila magugulat dahil sa walang nagbabala sa kanila. Magugulat sila dahil binabalaan naman sila, pero binaliwala nila. At pinaniwala nila ang kanilang sarili na sila'y kay Jesus kahit hindi nila tinatalikuran ang mga kasalanang kinapupuotan ng Diyos. Ito ang tanong na dapat nating pag-isipang mabuti. Ikaw ba ay kay Jesus? Sagutin mo sa iyong sarili. Ikaw ba ay kay Jesus? Kung oo, tinatalima mo ba ang kalooban ng Diyos? Ikaw ang sumagot sa iyong sarili. Hindi pwedeng sinasabi nating tayo'y kay Jesus, ngunit namumuhay naman tayo sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kung tunay na tayo'y kay Jesus, araw-araw ay tatalikdan natin ang ating sarili at magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo masisiyahan na hindi natin natutupad ang kalooban ng Diyos. Kapag nagkakasala tayo, ay bumabalik agad tayo sa paanan ni Jesus. Nagsisisi, itinutuwid ang ating mga pagkakasala at nagpapasakop kay Jesus. Sa araw ng paghuhukom, mahahayag sa lahat ng tao ang tunay nating kalagayan. Kaya dapat na nating itigil ang lahat ng pagpapanggap at lahat ng pandaraya sa sarili. Sa halip, lumapit tayo ng may buong pagpapakumbaba sa Diyos. Aminin nating tayo nagkasala at namuhay ayon sa ating sariling kalooban. At buong puso nating isuko ang ating buhay sa paghahari ni Jesus. Manalig na siya lamang ang tanging paraan para makabalik tayo sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Pangatlo, mahahayag ang tunay na uri ng ating mga gawa. Sa verse 34 to 45, sasagot ang mga matuwid. Babasahin ko dun sa verse 37 dahil masyadong mahaba. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit at nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. Verse 44. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Sa araw ng paghuhukom, malalaman ng lahat ang uri ng mga gawa ng lahat ng tao nang sila'y nabubuhay pa sa mundo. Merong mga gawang bunga ng pananampalataya na siyang tinutukoy ni Jesus sa verse 35 to 50 to 40. Hindi ba, sa unang Thessalonica, chapter 1, verse 3, ay nabanggit din ni Pablo na ang mga kapatid sa Panginoon ay inaalaala niya sa harapan ng Panginoon. O inaalaala ni Pablo ang kanilang mga gawang bunga ng pananampalataya. Pag binasa niyo po sa 1 Thessalonians, chapter 1, verse 3, may tinutukoy si Pablo na mga gawang bunga ng pananampalataya. Gayon din naman sa ating teksto. Doon sa verse 34 to 45, ang paglilingkod at pagmamalasakit ng mga taong iyon sa mga itinuturing ni Jesus na mga kapatid o mga tunay na tagasunod niya ay mga gawang bunga ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya doon sa verse 40, ay sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Kaya kanino daw ginawa ng mga taong ito na itinuturing ni Jesus na mga tupa at tagasunod niya? Kanino daw nila ginawa yung mabubuting bagay? Doon sa mga pinakahamak sa mga kapatid ni Jesus. Sino nga yung mga kapatid ni Jesus? Yung mga sumusunod, yung mga tumatalima
sa kalooban ng Diyos. Yung mga tunay na tagasunod o alagad ni Jesus, yung mga tunay na nanalig kay Jesus. Kaya nila ginawa ang mabubuting bagay na yun ay dahil tunay silang nagsisampalataya kay Jesus. Nabago ang kanilang mga buhay nang sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan at manalig kay Jesus. Ang kanilang mabubuting mga gawa ay mga bunga at hindi mga dahilan ng kanilang kaligtasan. Gumagawa sila ng kabutihan sa kanilang mga kapatid sa Panginoon dahil sila ay mga iniligtas na at hindi para sila ay iligtas. Sadyang sila iligtas na nang tunay silang manalig kay Jesus at yung kanilang mga binagong buhay ang siyang katibayan na tunay silang nanalig kay Jesus. Mula sa pagiging makasarili, sila'y naging mga mapagmahal at mapaglingkod sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba yung ibig sabihin nun? Tinulungan nila ang mga nagugutom. Pinainom ang mga nauuhaw. Pinatuloy ang mga dayuhan. Sapagkat may panahon na ang mga Kristiyano ay napapadpad sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa pag-uusig. Dinamtan ang mga walang maisuot. Dinalaw ang mga may sakit at ang mga nasa bilangguan. Gusto kong maniwala na ito ay yung mga nasa bilangguan ng mga kapatid na nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Hindi ba? Nagpapahiwatig yun na big deal para kay Jesus ang pagtulong, ang pagmamalasakit, at paglilingkod sa kanyang mga itinuturing na kapatid. Ibig sabihin sa mga tunay na nanalig sa kanya at naging mga anak ng Diyos. Hindi naman ito ibig sabihin na hindi na tayo dapat maglingkod o tumulong sa mga hindi mananampalataya. Nangangahulugan lamang ito na isa sa matibay na palatandaan na isang tao ay tunay na nananalig kay Jesus ay ang kanyang pagmamahal sa kapwa niya, mga anak ng Diyos. Ang tanong, may pakialam ba tayo sa ating mga kapatid? Nakikita ba sa ating mga gawa ang bunga ng pananampalataya ang sinasabi nating niyayakap natin? Suriin natin ang ating sarili. Ang pagkamakasarili at ang kawalan ng pakialam sa ating mga kapatid ay hindi katangian ng isang tunay na sumampalataya kay Jesus. Alam natin ang mabubuting gawa ay hindi nakapagliligtas, mga kapatid. Ang mabubuting mga gawa ay hindi makapagliligtas. Ngunit, totoo din naman na ang mga tunay na sumasampalataya at sumusunod kay Jesus ay namumuhay ayon sa pananampalatayang kanilang niyayakap. Alam din natin na hindi lahat ng mabubuting ginagawa ng tao ay bunga ng pananampalataya kay Jesus. Hindi po ba? Tinuturo sa atin tuwing Tuesday class. May mga taong gumagawa ng mabubuti hindi dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kundi dahil sa kanilang makasariling mga hangarin. At alam natin ang mga mabubuting gawa na hindi base sa pananampalataya ay walang kabuluhan. Gayunman, maliwanag na ang mga taong tunay na nananalig at sumusunod kay Jesus ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Kaya't kung kiniklaim natin na tayo mga Kristiyano, ngunit nabubuhay pa din tayo na sa pagkamakasarili, suriin natin kung tunay ba ang ating pananampalataya. Maaring hindi natin inaagabyado ang iba. Ngunit kung nabubuhay pa din lang tayo hanggang ngayon para sa ating sarili, para sa ating sariling pamilya, walang pakialam sa iba, lalo na sa mga kapatid sa Panginoon, dinadaya natin ang ating sarili. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, at paalaala din sa atin sa ngayon, natiyakin nating mabuti kung tayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, subukin natin ang ating sarili. Di ba yun ang sinasabi ng 2 Korinto chapter 13, verse 5?
Natiyakin nating mabuti kung tayo yung namumuhay ayon sa pananampalataya. I-test natin ang ating sarili. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 ay sinabi din ni Pablo, 2 Timoteo 3:1, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwain sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging walupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Verse 5, kuhitan nyo, sila'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Nagbabala si Pablo na may mga taong namumuhay sa pagkamakasarili at sa iba't ibang uri ng kasalanan, nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi tumatalikod sa mga ito, ngunit magkukunwang may pananampalataya. Pwede pala yun. Pwede pala na sinasabi at ipinapakilala natin ang ating sarili na tayo'y nananampalataya kay Jesus, ngunit hindi naman nakikita sa ating buhay ang kapangyarihan ng pananampalatayang ito. Hindi ba't ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay isang pananampalatayang makapangyarihang nagbabago ng buhay? Ito'y nagbubunga ng isang bagong buhay at isang bagong pamumuhay. Isang bagong pagkatao. Sa araw ng paghuhukom, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Hindi dahil sa ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil ang tunay na pananampalataya ay napapatunayang totoo sa pamamagitan ng mga bunga nito, sa pamamagitan ng mga gawang bunga ng pananampalataya. Sa araw ng paghuhukom, mahahayag ang tunay na uri ng ating mga ginawa sa mundo. At kung nasumpungan natin ang ating sarili na hindi namumuhay ayon sa pananampalatayang sinasabi nating ating niyayakap, pagsisihan natin ito at talikuran natin ang ating mga kasalanan at manumbalik tayo sa Diyos. Pang-apat at panghuli, mahahayag ang kahihinatnan ng bawat tao. Verse 34, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan. Verse 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Verse 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa araw ng paghuhukom, mahahayag ang kahihinatnan o patutunguhan ng bawat tao. Ang mga matuwid, dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ay mananahan sa piling ng Diyos at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ano daw mangyayari sa mga matuwid dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo? Sila'y mananahan sa piling ng Diyos at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung mga isinumpa dahil sa di nila pagtalikod sa kasalanan, dahil sa hindi nila pagkilala kay Jesus, ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Ang araw na yun ay magiging pinakamaligayang araw para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ngunit kakilakilabot naman para sa mga taong hindi tumalikod sa kasalanan at hindi nanalig kay Jesus. May mga taong malugod na aanyayahan ni Jesus sa kanyang piling. May mga taong i-welcome ni Jesus. Ngunit may mga tao ding papalayasin ni Jesus sa kanyang harapan. Ito ang matuwid na hatol ng Diyos. Sisiguraduhin ni Jesus na ang buong katarungan ng Diyos ay maigagawad sa lahat ng mga tao. Sapagkat siya ay Diyos na makatarungan at banal. Siya ay Diyos na hindi nagtatangi. Ang mga nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at nanalig kay Jesus ay ililigtas niya. Ngunit ang mga hindi nagsisi at
hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at hindi sumampalataya kay Jesus, ay parurusahan niya. Siya'y makatarungan. Ganito ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 2 verse 5:11. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at ipagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. 9. Paghihirap at kapaghatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Mga kapatid, talaga ang bawat tao ay hahanapan ng Diyos ng mabubuting gawa. Sabi ko kanina, hindi dahil sa pamamagitan ng mga ito nagiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos, kundi dahil ang mabubuting mga gawang ito ang katibayan ng tunay na pagsisisi at tunay na pagsampalataya ng isang tao. Sa araw ng paghuhukom, walang sino man ang maaaring maabsuelto. Yun ang ibig sabihin nun. Kung nang panahong siya ay nabubuhay pa, ay hindi siya nagsisi at hindi siya tumalikod sa kanyang mga kasalanan at nanumbalik sa Diyos. Yun ang konteksto ng sabihin ni Pablo na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi siya nag-show ng favoritism na ay wag na yan. Ito na lang. Ngunit sa likod ng pagsisisi at pananalig ng isang tao, alam nating iyon ay dahil sa biyaya ng Diyos na gumawa sa kanyang buhay. Ano po? Ang mga taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan at mananalig kay Jesus at maliligtas ay yung mga taong pinili na ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Kaya sila nakapagsisi at nakasampalataya kay Jesus at naligtas ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ngayon, in conflict ba ito sa pagiging makatarungan ng Diyos at sa pagiging hindi nagtatangi ng Diyos? Hindi. Hindi. Sapagkat ang lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong magsisi sa kanilang mga kasalanan at manalig kay Jesus. Kung ang iba man ay hindi magsisi at manumbalik sa Diyos, kasalanan na nila yun. At hindi yun kasalanan ng Diyos. Ang sabi sa talata, kahit pa Hudyo o kabilang sa bayang Israel, ang isang tao, kung hindi siya magsisisi at tatalikod sa kanyang mga kasalanan, at sasampalataya kay Jesus, mapapahamak pa rin siya. Walang pwedeng makalusot sa araw ng paghuhukom. Wala doong palakasan. Hindi natin pwedeng sabihin, ay taga si LJC po ako. Anak po ako ng pastor. O anak po ako ng si leader. Palagi po akong nasamba noon. Nagalingkod po ako noon sa church namin nung ako'y nabubuhay pa. Iisa lang ang hanapin ni Jesus. Ang katibayan ng tunay na pagsisisi at pananalig sa Kanya. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 6 verse 7, Galatians 6 verse 7 to 8, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aanin ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa spirito ay aanin ng buhay na walang hanggan. Simple lang. Ang mga taong nagsisikap sa mga bagay na ukol sa laman, ibig sabihin, ang mga taong ang sinusunod ay yung mga makalaman nilang pagnanasa at hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, hindi nagpapasakop sa Diyos. Ano nga kanilang aanihin?
Ang aanihin nila ay kamatayang walang hanggan doon sa impyerno. Ngunit yung mga nagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu, ibig sabihin yung mga taong nagsuko ng kanilang buhay kay Jesus, pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, sila ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ginawa bang maliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita ang hinihingi kung paano tayo mapapabilang sa mga magmamana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid? Ginawa din ba niyang maliwanag sa kanyang mga salita kung paano mapupunta sa impyerno ang isang tao? Maliwanag na maliwanag para hindi tayo malito at para hindi natin madaya ang ating sarili, para hindi natin dayain ang ating sarili. Magsisi, tumalikod sa mga kasalanan at manalig kay Jesus at maliligtas ka. Ngunit patuloy mo sundin ang iyong sarili, mamuhay ka sa paraang gusto mo, huwag kang manumbalik sa Diyos, mapapahama ka. Sa panimula ay sinabi kong, ang pagbubulay tungkol sa araw ng paghuhukom ay nagbibigay ng pag-asa at pananabik sa mga taong tumalikod na sa kanilang mga kasalanan at nanalig kay Jesus. Ngunit sa mga nagpapatuloy sa kasalanan, ito ay paalaala at babala para pagsisihan at talikdan ang kasalanan at manalig kay Jesus. Alin tayo sa dalawa? Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Habang may pagkakataon pa, inaanyayahan tayo ng Diyos na makipag-isa kay Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan at pananalig kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin ngayon pa man hanggang sa araw ng paghuhukom. May isang talata na nagsasabing, a broken spirit and a contrite heart, the Lord will not despise. Yung mga nagsisisi, yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ay hindi itataboy ng Diyos.